isang ordinaryong teenager, subalit may lihim siyang pagnanasang unti-unting sumisira sa kanyang buhay sa paghahanap ng kasiyahan. Nasangkot siya sa mga bawal na relasyon, mapanganib na desisyon, at mga pangyayaring hindi na niya kayang kontrolin. Hanggang saan siya dadalhin ng kanyang mga pagpili, at ano ang kapalit ng bawat hakbang na ginagawa niya? Kung gusto mong malaman, panoorin mo hanggang dulo ang ating video. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita kina Dayan, at sa kanyang nobyo na si Andy. Pareho silang naghuhubad ng kanilang mga damit at humiga sa kama. Sinubukan nilang gawin ang kanilang unang beses sa bakbakan, subalit hindi sila nagtagumpay dahil pareho silang walang karanasan. Matapos ang ilang pagtatangka, pareho na lamang silang natulog. Sa katunayan, gusto sana ni Dayan na maranasan ang unang beses niya sa langit kasama si Andy, subalit nabigo sila. Matapos noon, makikita ang dalaga sa kanyang silid habang nanunood ng nagbabakbakan. Biglang pumasok ang kanyang ama at sinabihan siyang patayin ang TV dahil may pasok pa siya kinabukasan, subalit hindi siya pinansin ni Dayan, at sinabing matulog na lamang ito dahil matutulog din siya maya-maya. Kinabukasan, bago pumasok sa paaralan, nagmariang palad muna ang dalaga sa banyo habang naliligo. Pagdating sa eskwela, nakaupo siya kasama ang kanyang mga kaibigan habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa bakbakan at iba pang malalaswang usapan. Pagkatapos ng klase, umuwi si Dayan at tinanong si Andy kung napanood na ba nito ang mga video na ibinigay niya. Humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi niya pa napapanood ang mga iyon. Ibinigay ni Dayan ang mga video upang may matutunan sanang teknik si Andy, subalit nalaman niyang hindi pala ito pinanood kaya nagalit siya at umalis. Habang nakatayo ang dalaga sa kanyang silid at nakatanaw sa bintana, napansin niya ang isang magandang chick sa kabilang bahay na pinapagalitan at sinasampal ng kanyang ama. Maya-maya, napansin din ng babaeng iyon si Dayan at binigyan siya nito ng bad sign bilang pang-aasar. Sinubukan ni Dayan na umiwas ng tingin, subalit huli na dahil nakita na siya nito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Dayan kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid, naalala niya ang babaeng nakita niya noong nakaraang araw. Biglang may kumatok kaya binuksan ito ng kanyang nakababatang kapatid, at pumasok ang kanilang bagong kapitbahay. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Julia, at sinabi na kakalipat lamang nila sa lugar. Humingi siya ng tulong kung may kilala silang mahusay na guro sa piano na malapit sa kanilang lugar. Ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng maayos na pag-uusap sina Dayan at Julia. Sa sumunod na araw, habang nag-aabang ng masasakyan si Julia, muli siyang nakita ni Dayan at sinabi nito na nakuha na niya ang numero ng isang piano teacher para sa kanya, subalit sinabi ni Julia na hindi niya kailangan ang numero dahil ang tunay na dahilan ng pagpunta niya doon ay para makausap si Dayan, at malaman kung bakit tila palagi siyang pinagmamasdan nito. Sumagot si Dayan na hindi naman niya ito binabantayan, at dumating ang bus, subalit bago sumakay ay inanyayahan ni Julia si Dayan na samahan siya sa isang party mamayang gabi, at pumayag naman ang mahilig na dalaga. Kinagabihan, naghanda si Dayan at nagtungo sa bahay ni Julia. Magkasama silang pumunta sa party kung saan masayang nakipagsaya si Julia sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya, hinanap ni Dayan si Julia subalit hindi niya ito makita, kaya lumabas siya ng club. Doon niya muling nakita ang dalaga, at sinabihan siya ni Dayan na umuwi na sila, subalit tumanggi si Julia at sinabing nagsisimula pa lamang ang kanyang kasiyahan sa party at gusto pa niya itong sulitin. Tinanong ni Dayan kung maaari ba siyang sumama at makisaya kasama niya. Pumayag naman si Julia. Pagkatapos sumakay sila sa kotse kasama ang dalawang lalaki, habang nasa biyahe, naging malapit si Julia sa lalaking katabi niya. Samantala, ang isa pang lalaki ay sinubukang maka-score kay Dayan, subalit hindi siya komportable rito. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang sasakyan kaya bumaba si Dayan at ang isa pang lalaki sa sasakyan, habang si Julia naman at ang lalaking kasama niya ay gumawa ng milagro. Habang nagaganap ang bakbakan ng dalawa, pilit naman hinipo at sinubukang pagsamantalahan ng lalaki si Dayan. Nakita ito ni Julia kaya agad siyang lumabas ng sasakyan, at galit niyang pinigilan ang lalaki. Pagkatapos ay sinira ni Julia ang ilaw ng sasakyan kaya napilitang tumakas ang dalawang dalaga. Nagpunta sina Dayan at Julia sa isang ligtas na lugar. Tinanong ni Julia kung nasaktan ba si Dayan, sinabi nitong ayos lang siya. Bilang pag-aliw sa kanya, hinalikan siya ni Julia at pagkatapos ay magkasama silang umuwi sa bahay ni Dayan. Kinabukasan, makikita sina Dayan at Julia sa paaralan. Matapos ang football practice, nakikipag-usap si Julia kay Andy. Nang makita ito ni Dayan, nakaramdam siya ng matinding selos. Habang nag-uusap sina Julia at Andy,
Pabirong tinanong ni Julia kung mahal ba nito si Dayan, subalit agad namang itinanggi iyon ng binata. Nang maglaon, habang naliligo si Dayan sa shower ng paaralan, biglang nawalan ng tubig. Dahil dito, nataranta siya at napalabas sa shower na halos walang saplot. Nakita siya ng maraming estudyante at nagsimula silang sumigaw at magingay. Sinubukan ni Andy na takpan ang dalaga upang hindi na siya makita ng iba, subalit itinulak siya ng ibang mga estudyante. Maya-maya ay dumating ang mga guro at agad na inilabas si Dayan sa lugar. Habang pauwi sila, tinanong ni Dayan ang kanyang ama kung hindi ba siya maganda. Sinabi ng kanyang ama na para sa kanya ay isa itong prinsesa at napakaganda niya, subalit sinabi ni Dayan na kung talagang maganda siya, papayag itong makipagsibakan sa kanya. Nagulat ang kanyang ama at agad na tumanggi. Galit na sinabi nito na ama mo ako, at mali ang hinihiling mo. Hindi ko kailanman magagawa ang ganoong bagay. Dahil sa sagot ng kanyang ama, pinahinto ng dalaga ang sasakyan at bumaba siya. Samantala, ipinakita si Julia na tumutugtog ng piano sa kanilang bahay. Maya-maya, magkasama silang humiga ni Dayan habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Ikinwento ni Julia na hindi niya gusto ang sarili niyang mga magulang. Sinabi rin niyang naiinggit siya kay Dayan dahil napakabait ng ama nito at hinahayaan siyang gawin ang halos lahat ng gusto niya. Subalit sinabi ni Dayan na hindi ganoon ang tunay na sitwasyon at hindi perpekto ang kanyang ama gaya ng iniisip ni Julia. Habang nag-uusap sila, biglang sinabi ni Julia na pakiramdam niya na may gusto sa kanya ang ama nito. Napatawa lamang ang dalaga matapos marinig ang sinabi nito. Makalipas ang ilang araw, lumabas sina Dayan at Julia kasama ang kanyang mga magulang upang kumain sa isang hotel. Habang kumakain sila, biglang inubo ang ama ni Julia kaya pansamantala silang umalis sa mesa. Nang maiwan silang dalawa, tinanong ni Julia si Dayan kung handa itong sumubok ng isang delikadong bagay. Pagkatapos ay tinawag ni Julia ang isang waiter sa pamamagitan ng matatamis na salita at pang-aakit. Napasunod niya ang waiter papunta sa kanyang silid, habang naiwan namang mag-isa si Dayan. Matapos maghintay ng matagal at hindi pa rin bumabalik si Julia, nagpa siya si Dayan na puntahan ito sa silid. Pagpasok niya, nakita niyang abala si Julia sa pakikipagsibakan sa waiter na dinala nito. Nang makita ni Julia si Dayan, pinaupo niya ito sa tabi nila. Maya-maya, tumigil muna si Julia at napansin niyang nakatitig lamang si Dayan sa kanilang ginagawa. Tinanong niya ito kung nasasarapan daw ba siya habang pinapanood sila. Sinabi naman ng dalaga na oo, at bagay daw silang dalawa. Pagkatapos ay humiga ito sa tabi nila habang nagsisibakan ang dalawa. Makalipas ang ilan sandali, pansamantalang umalis si Julia sa silid. Naiwan si Dayan kasama ang waiter. Habang wala si Julia, lumapit si Dayan sa lalaki at hinalikan ito, at labis ang naging kasiyahan ni Dayan. Makalipas ang ilang araw, muli silang pumunta sa isang club. Habang sumasayaw sila, itinuro ni Julia ang isang lalaki at sinabi kay Dayan na yayain niya itong sumayaw at magsaya kasama nito. Sinunod naman iyon ng mahilig na dalaga. Una silang nagsayaw, at nang magpunta ang lalaki sa bar upang kumuha ng inumin, sinundan siya ni Dayan at inalok itong halikan siya. Subalit tumanggi ang lalaki at sinabing may kasintahan siya. Dagdag pa niya, kapag nakita sila ng girlfriend niya ay tiyak na magkakaroon siya ng problema. Gayunpaman, bago pa lumala ang sitwasyon, tumigil din siya at umuwi kasama si Julia. Pagdating sa bahay, nakita ni Dayan ang kanyang ama na may kasamang isang babae. Ipinaliwanag ng kanyang ama na isa lamang itong katrabaho sa opisina. Gayunpaman, nakaramdam ng matinding selos si Dayan nang makita silang magkasama. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, nakarinig siya ng mga ingay mula sa silid ng kanyang ama. Dahil dito, hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan sa almusal, tinanong siya ng kanyang ama kung naihanda na ba niya ang kanyang nakababatang kapatid para sa pagpasok sa paaralan. Hindi siya sumagot at tahimik na umalis. Isang araw, isinama ng ama ni Dayan ang dalawa at ang kanyang nakababatang kapatid sa isang outing. Habang naglalakad ang kanyang ama, napansin niya si Julia na nakatayo habang wala itong saplot. Habang naglalakad sina Dayan at Julia nang silang dalawa lamang, nakakita sila ng isang lalaki at sumama rito hanggang sa bahay nito. Doon, unang beses nakipagsibakan si Dayan sa isang lalaki. Pagkatapos nito, nakipagsibakan din si Julia sa parehong tao. Kinabukasan, habang magkasama sina Dayan at ang kanyang ama, dumating si Julia at inasar sila. Nang gabing iyon, nagpunta silang lahat sa isang bar. Pagkaraan ng ilang inumin, niyaya ni Julia ang ama ni Dayan na sumayaw. Habang pinapanood sila, unti-unting nagselos si Dayan. Napansin ni Julia na medyo lasing na ang ama ni Dayan kaya sinamantala niya ang pagkakataon at sinubukang akitin ito. Noong una ay tumanggi ang lalaki, subalit kalaunan ay napapayag din siya.
lumabas silang dalawa at nagtungo sa ilalim ng isang puno. Bago pa man may mangyari sa kanila, nakita sila ni Dayan at agad na huminto ang kanyang ama. Labis ang galit ng dalaga sa kanyang nakita kaya sinampal niya ito, at saka umalis. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ama, subalit hindi siya nakinig at nagpatuloy sa pag-alis. Nagpunta siya sa isang bangka at doon natulog magdamag. Kinaumagahan, nagising siya at lumabas. Habang pauwi umiiyak siya at sumisigaw. Maya-maya ay dumating ang kanyang ama sakay ng kotse. Isinakay siya at dinala pauwi. Pagdating sa bahay, sinabi ni Julia na akala niya ay hindi na ito babalik. Sinabi naman ni Dayan na dinala lang siya pabalik ng kanyang ama. Habang pauwi silang lahat, huminto muna sila sa isang tindahan upang bumili ng ilang gamit. Nilapitan ni Dayan si Julia at tinanong kung maaari ba silang lumabas sandali. Sumama naman si Julia. Ilang sandali pa, dumating ang ama ni Dayan at ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos nito, biglang tumawid ang dalaga sa isang napakadelikadong kalsada nang hindi man lamang tumingin sa magkabilang panig. Nataranta ang lahat at paulit-ulit siyang tinawag, subalit nanatili lamang si Dayan sa gitna ng kabilang kalsada. Lumingon siya sa kanila, at ngumiti ng bahagya. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.